Sa bawat pahina ng kasulatan, malinaw ang mensahe na darating ang isang araw ng ganap na paghuhukom, ang sandali kung saan haharap ang lahat ng tao sa harap ng Diyos upang isiwalat ang lahat ng ginawa, sinabi at inisip. Tinatawag ito ng Biblia na dakilang puting trono ng paghuhukom, isang kaganapan na magtatakda ng walang hanggang kapalaran ng bawat kaluluwa. Ngunit ano nga ba ang mangyayari sa araw na iyon? Paano ito ilalarawan ng salita ng Diyos at paano tayo makapaghahanda? Sa paglalakbay natin ngayon, sisilipin natin ang mga talata, propesiya at babala tungkol sa dakilang paghuhukom upang maunawaan natin kung bakit ito mahalaga at paano ito dapat magbago ng ating pamumuhay ngayon. Ang dakilang paghuhukom ay inilalarawan sa aklat ng Pahayag 20, 11 hanggang 15 bilang isang sandali na walang makatatakas. Nakaupo ang Diyos sa isang dakilang puting trono at sa kanyang harapan ay bukas ang mga aklat. Isa rito ang aklat ng buhay. Dito nakasulat ang mga pangalan ng mga tatanggap ng buhay na walang hanggan. Ang lahat ng hindi natagpuan ang pangalan sa aklat na ito ay inihagis sa lawa ng apoy. Isang larawan ito ng ganap na katarungan kung saan wala ng pagtatago at lahat ay haharap sa katotohanan. Sa araw na iyon, hindi titingnan ng Diyos ang ating panlabas na anyo, katayuan sa lipunan o kayamanan. Sa halip susuriin niya ang ating puso at lahat ng gawa natin, maging ang mga lihim at bagay na akala natin ay walang nakakakita. Ang bawat salita, aksyon, at maging ang ating mga iniisip ay ilalantad. Kaya naman, hindi ito simpleng trial, kundi ang huling paghatol na magtatakda kung saan tayo magtatapos sa kawalang hanggan. Maraming tao ang iniisip na ito ay katang-isip lamang, ngunit paulit-ulit itong binanggit ni Jesus mismo. Sa Mateo 25:31 hanggang 46, inilarawan niya kung paanong hihiwalayin ng anak ng tao ang mga tupa sa mga kambing, ang mga matuwid mula sa mga masasama. Ang mga tupa ay tatanggap ng kaharian na inihanda para sa kanila mula pa sa simula, samantalang ang mga kambing ay tatanggap ng walang hanggang kaparusahan. Malinaw, walang gitnang posisyon, walang gray area sa araw ng paghuhukom. Ang imahe ng puting trono ay nagpapahiwatig ng kadalisayan at kapangyarihan ng Diyos. Walang sino mang makakapagduda sa kanyang hatol sapagkat ito ay perpekto at walang bahid ng pagkakamali. Ang kanyang katarungan ay hindi tulad ng sa tao na may kinikilingan o maaaring magkamali. Ang bawat desisyon ay makatarungan at ayon sa kanyang walang hanggang karunungan. Nakakatakot isipin, ngunit mahalagang tandaan na ang layunin ng paghuhukom ay hindi lamang magparusa kundi magbigay katarungan at magpamalas ng katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako. Sa mga tapat, ito ay araw ng gantimpala. Sa mga tumalikod, ito ay araw ng paniningil. Ang dalawang panig na ito ay nagpapakita na ang paghuhukom ay parehong katarungan at awa, ngunit ang awa ay matatanggap lamang ng mga nakayakap sa biyaya ng Diyos. Ito rin ang dahilan kung bakit binibigyang diin ng Biblia ang kahandaan. Hindi natin alam kung kailan darating ang sandaling ito at walang makapagsasabi kung may isa pang pagkakataon pa. Kaya't habang may panahon, tinatawag tayong magsisi, magbago at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa susunod na bahagi, sisilipin natin kung paano tayo inihahanda ng Biblia para sa araw na iyon at ano ang mga palatandaang dapat nating bantayan bago sumapit ang dakilang paghuhukom.
Bago sumapit ang dakilang paghuhukom, malinaw na ipinahayag ng Biblia na magkakaroon ng mga palatandaang magpapaalala sa atin na ang oras ay malapit na. Isa sa pinakamahalaga ay ang paglaganap ng kasamaan. Sa Mateo 24:12, sinabi ni Jesus na dahil sa pagdami ng kasamaan, lalamig ang pag-ibig ng marami. Makikita natin ito sa ating panahon, pagbaba ng pagpapahalaga sa buhay, paglaganap ng kasinungalingan at kawalan ng malasakit sa kapwa. Ito'y mga babalang hindi natin dapat ipagsawalang bahala. Kasabay nito, mababanaag din natin ang paglaganap ng mabuting balita sa buong mundo. Sa Mateo 24, Kabanata 14, sinabi ni Jesus na ang ebanghelyo ay ipangangaral sa lahat ng bansa bago dumating ang wakas. Kaya't kahit sa gitna ng kaguluhan at kasamaan, may patuloy na gawain ng Diyos na nag-aanyaya sa lahat tungo sa kaligtasan. Ang dalawang magkasalungat na kaganapang ito, ang paglago ng kasamaan at ang pagpapalaganap ng salita ng Diyos, ay malinaw na palatandaan ng papalapit na paghuhukom. Mayroon ding mga tanda sa kalikasan at pandaigdigang pangyayari. Sa Lukas 21:11, binanggit ni Jesus ang mga lindol, gutom, at salot sa iba't ibang lugar, pati mga kagimbal-gimbal na pangyayari mula sa langit. Sa ating panahon, masasabi nating tumitindi ang mga ganitong kaganapan mula sa matitinding bagyo at sunog, hanggang sa kakaibang pag-init ng klima at global na kaguluhan. Bagamat hindi natin masasabi ang eksaktong petsa, malinaw na tayo'y lumalakad sa direksyong binanggit sa kasulatan. Ngunit higit pa sa panlabas na mga tanda, may panloob ding paghahanda na hinihingi ang Panginoon sa atin. Ang paghuhukom ay hindi basta-basta mababalaan lamang sa pamamagitan ng mga balita, ito ay paghahandang espiritual. Nangangahulugan ito ng patuloy na pagsisiyasat ng ating puso, pagtatalaga sa Panginoon, at pagtutuwid ng ating mga landas habang may pagkakataon pa. Sa Hebreo 9:27, ipinapaalala sa atin, itinakda sa tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Kaya't hindi tayo tinatawagan na maging abala sa paghuhula ng eksaktong araw, kundi sa pamumuhay ng handa sa bawat oras. Ang bawat araw ay dapat ituring na isang hakbang palapit sa ating walang hanggang destinasyon. Isa ring paraan ng paghahanda ay ang aktibong paggawa ng kabutihan. Sa Mateo 25, pinuri ni Jesus ang mga nagpakain sa nagugutom, nagbigay inom sa nauuhaw, nagpakupkop sa walang tirahan at dumalaw sa may sakit at bilanggo. Ang mga gawaing ito na maaaring maliit sa paningin ng tao ay malaki ang halaga sa harap ng Diyos. Ang puso na tunay na nakaugat sa pag-ibig ay handang gumawa ng mabuti, hindi para sa gantimpala, kundi dahil ito ang kalooban ng Panginoon. Sa huli, ang paghahanda para sa dakilang paghuhukom ay hindi isang beses lang na desisyon, kundi araw-araw na pamumuhay sa pananampalataya. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin kung paano ilalarawan ng Biblia ang mismong proseso ng paghuhukom at kung ano ang mangyayari sa bawat isa sa harap ng trono ng Diyos. Sa huling araw, inilalarawan ng Biblia ang isang kahindik-hindik ngunit makatarungang tagpo. Sa Apokalipsis 20, 11 hanggang 12, sinabi ni Juan na nakita niya ang isang dakilang puting trono at ang nakaupo rito at ang lahat ng patay, malalaki at maliliit, ay nakatayo sa harap ng Diyos. Bubuksan ang mga aklat, kabilang ang aklat ng buhay, at hahatulan ng bawat isa ayon sa kanilang mga gawa. Dito makikita ang ganap na katarungan ng Panginoon, walang maliligtas o mapaparusahan ng hindi naaayon sa katotohanan.
Ang paghuhukom ay hindi lamang basta pagpapasya kung sino ang maliligtas at mapapahamak. Ito ay pagbubunyag ng buong katotohanan sa lahat. Lilitaw ang bawat salita, gawa, at maging ang lihim na motibo ng puso. Sa Mateo 12:36, binigyang diin ni Jesus na bawat salitang walang kabuluhan na masabi ng tao ay pananagutan nila sa araw ng paghuhukom. Ipinapakita nito na walang maliit na bagay sa mata ng Diyos, lahat ay may saysay at timbang. Para sa mga tumanggap kay Kristo at namuhay ayon sa kanyang kalooban, ang paghuhukom ay magiging araw ng tagumpay at gantimpala. Sila'y tatanggap ng buhay na walang hanggan at ng mga korona ng kaluwalhatian. Ngunit para sa mga tumalikod, nagmatigas, at hindi tumanggap sa biyaya ng Diyos, ito'y araw ng walang hanggang kaparusahan. Hindi ito paghihigante, kundi katuparan ng kanyang makatarungang hatol. Nakakatakot mang isipin, mahalagang tandaan na ang paghuhukom ay idadaos sa harap ng lahat. Walang pagtatakip, walang lihim. Lahat ng nilikha, anghel at tao, ay makakasaksi sa katuwiran ng Diyos. Sa puntong iyon, wala nang magtatangkang magtanggol ng kasalanan, sapagkat ang katotohanan ay magiging malinaw sa lahat. Isang mahalagang katotohanan rin na dapat nating tandaan ay ang papel ni Hesukristo bilang hukom. Sa Juan 5:22, sinabi na ang Ama ay hindi humahatol kaninuman kundi ibinigay niya sa anak ang lahat ng paghuhukom. Ibig sabihin, ang ating tagapagligtas mismo ang siyang maghahatol, ang siya ring naghandog ng kanyang buhay upang tayo ay maligtas. Kaya't ang araw ng paghuhukom ay hindi lamang araw ng katarungan, kundi araw din ng pagpapakita ng kanyang walang hanggang pag-ibig at kabutihan. Ang larawan ng paghuhukom sa Biblia ay malinaw na nagpapakita ng dalawang landas, buhay na walang hanggan kasama ang Diyos o walang hanggang pagkahiwalay sa Kanya. Ang kaalaman sa katotohanan ito ay dapat mag-udyok sa atin na seryosohin ang ating pananampalataya at huwag ipagwalang bahala ang pagkakataong ibinibigay sa atin ngayon. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin kung paano ipinapakita ng paghuhukom ang balanse ng awa at katarungan ng Diyos at kung bakit mahalagang maunawaan ito upang maihanda natin ang ating sarili bago pa man dumating ang araw na iyon. Sa gitna ng takot na kaakibat ng dakilang paghuhukom, mahalagang makita na ito ay hindi lamang larawan ng mahigpit na katarungan, kundi pati ng walang hanggang awa ng Diyos. Sa ikalawang Pedro 3:9, malinaw na sinasabi na hindi ipinagpapaliban ng Panginoon ang kanyang pangako, gaya ng ipinalalagay ng ilan, kundi siya'y matiyagang naghihintay sa inyo sapagkat ayaw niyang may mapahamak kundi ang lahat ay magsisi at tumalikod sa kasalanan. Ibig sabihin, bago pa man dumating ang araw ng hatol, binibigyan muna niya tayo ng maraming pagkakataon upang magbalik loob. Ang paghuhukom ay balanse ng dalawang katangian ng Diyos, ang kanyang katarungan at kanyang awa. Ang katarungan ang magtitiyak na ang kasalanan ay hindi makakaligtas ng walang kabayaran, at ang awa naman ang nagbubukas ng pinto ng kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo. Hindi pwedeng mawala ang isa, sapagkat kung may awa ngunit walang katarungan, magiging balewala ang kabanalan. At kung may katarungan ngunit walang awa, mawawala ang pagkakataon para sa kapatawaran. Sa araw ng paghuhukom, malinaw na makikita ng lahat na walang anumang hatol ang magaganap na hindi naaayon sa kabutihan ng Diyos. Para sa mga tumanggap sa kanyang biyaya, ito ay magiging araw ng ganap na paglaya, hindi na sila hahatulan sa kasalanang pinatawad na, sapagkat si Kristo na ang nagbayad nito sa krus.
Para naman sa mga tumanggi sa biyayang ito, ang hatol ay magiging katarungan na tinanggihan nilang yakapin habang may panahon pa. Makikita rin natin dito ang katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako. Sa buong kasaysayan ng Biblia, paulit-ulit niyang ipinahayag na darating ang araw kung kailan bibigyan niya ng hustisya ang lahat ng bagay, ang kabutihan ay gagantimpalaan at ang kasamaan ay parurusahan. Ito'y hindi upang takutin tayo, kundi upang bigyang diin na sa wakas. Ang kasamaan ay hindi na maghahari at ang kabutihan ay magtatagumpay. Kung iisipin, ang dakilang paghuhukom ay maaaring tingnan bilang huling pintuan. Sa sandaling iyon, wala nang pagbabalik, wala nang panibagong pagkakataon. Kaya habang may oras pa, hinahamon tayo ng Panginoon na suriin ang ating puso, ayusin ang ating relasyon sa Kanya at mamuhay ayon sa Kanyang kalooban. Hindi niya nais na sinuman ay mapahamak, ngunit iginagalang niya ang ating pagpili. Ito rin ang dahilan kung bakit ang mensahe ng Ebanghelyo ay kailangang ipahayag ngayon. Ang kaalaman na may darating na araw ng katarungan ay dapat mag-udyok sa atin na ipamahagi ang pag-ibig at katotohanan ni Kristo sa iba upang sila man ay magkaroon ng pagkakataon na maligtas. Sapagkat sa huli, hindi lamang sarili natin ang dapat nating iniisip. Ang puso ng Diyos ay para sa lahat ng tao. Sa pagtatapos ng ating pagninilay, titingnan natin kung ano ang kahulugan ng dakilang paghuhukom sa ating buhay ngayon at paano natin maihahanda ang ating sarili para sa araw na iyon. Ito ay hindi lamang usapin ng hinaharap, kundi isang paalala para sa ating kasalukuyang pamumuhay. Ang mensahe ng dakilang paghuhukom ay malinaw. Ito ay isang paalala na ang ating buhay sa mundo ay may hangganan at may pananagutan tayong lahat sa harap ng Diyos. Hindi ito tungkol lamang sa takot o sa parusa, kundi higit sa lahat, ito ay paanyaya na mamuhay ng may layunin, kabanalan at pagsunod sa kanyang kalooban. Kapag iniisip natin na darating ang araw na haharap tayo sa ating manlilikha, dapat itong mag-udyok sa atin na maging mas mapanalanginin, mas mapagpakumbaba, at mas mahabagin sa kapwa. Ang paghuhukom ay hindi para lamang sa mga masasama, kundi para sa lahat, at ang kaibahan ay kung tinanggap natin si Kristo bilang ating tagapagligtas at Panginoon. Kung ating titingnan, ang paghuhukom ay maaari ring magsilbing lakas at pag-asa. Ipinapaalala nito na may Diyos na nakakita ng lahat ng ating pagtitiis, sakripisyo at paggawa ng mabuti kahit sa mga pagkakataong walang ibang nakakapansin. Ito ay katiyakang darating ang araw kung kailan gagantimpalaan ang kabutihan at mawawala ang kasamaan. Kaya habang may pagkakataon pa, piliin nating magtiwala sa kanyang mga pangako at ipamuhay ang ating pananampalataya ng buong puso upang sa araw ng paghuhukom marinig natin mula sa ating Panginoon ang mga salitang, "Magaling, tapat at mabuting alipin, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon." Sa huli, ang dakilang paghuhukom ay hindi lamang isang propesya sa hinaharap. Ito ay isang panawagan ngayon na maghanda at mamuhay sa katotohanan ng Diyos. Tayo ay binigyan ng pagkakataon at panahon upang piliin ang kaligtasan na iniaalok ni Kristo. Huwag nating sayangin ang panahong ito. Sa halip, gamitin natin ito upang mas mapalapit sa Kanya, mas maging tapat sa ating pananampalataya at mas maging handa sa araw ng Kanyang pagbabalik. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito upang mas maunawaan ang kahulugan ng dakilang paghuhukom, hinihikayat kitang i-like ang video, mag-subscribe sa channel, at i-share ito sa iba upang sila rin ay mapaalalahanan at maihanda para sa araw ng paghuhukom. Sama-sama tayong maghintay at maghanda sa pagbabalik ng ating Panginoon.